Ako si Annabel. Bali ang kwentong to ay noong mga panahon nga nakatira pa kami sa probinsya nung nagkaroon kami ng aking lolo ng karanasan tungkol sa aswang. Taong 1974, sa Capiz naman tayo. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Bali ang parang narinig nyo sa ating intro ay si Annabel, ang siyang pinanggalingan ng kwento. Pero ako na ang magsasalaysay. Tahimik, payak ang pamumuhay at sariwang hangin at magandang kalikasan. Ito ang baryo ng Panagpuyan kung saan nakatira si Annabel. Ulilang lubos na itong si Annabel, pero hindi niya alam ang totoong nangyari kung bakit nawala ang mga magulang nito. Pero ang sinasabi lang ng kanyang lolo Berning na namatay daw sila dahil sa karamdaman. Bata pa kasi si Annabel nung namatay ang kanyang mga magulang. Kaya wala talaga siyang malay pa noon kung ano ang naganap. Pero kahit pa ganoon ay hindi naman nagkulang ang lolo nito. Napalakihin siya ng maayos. Sa pamamagitan ng panggagamot at pagsasaka, binuhay siya ng kanyang lolo Berning. Manggagamot o isang albularyo itong si Berning. At syempre, umaasa rin lang siya kung ano ang maibibigay na donasyon sa panggagamot nito. Hanggang sa tumungtong sa edad na 17 si Annabel, ay may nangyari na di niya inaasahan na magiging karanasan niya sa mga lalang na tinatawag nilang aswang. Nang isang gabing tahimik, tanging mga kuliglig at hampas ng hangin sa mga puno ng nyog ang maririnig mo. Normal lang sa ganito ang esensya ng paligid dahil nga sa malayo sa syudad ang lugar na ito. Pero hindi alam ng mga taga doon na sa gabing ito ay may isang dumating na nilalang na magiging salot sa kanilang baryo o bayan. At sa paglalakad nga ng nilalang na ito, sa naaapakan nitong damo ay natutuyo iyon na parang namamatay at ang mga dahon na malapit sa daan ay natutuyot na parang nagpapahiwatig ng kasamaan sa lalang na ito. Pero habang naglalakad yun sa baryo, natulog na ang lahat, ay may isang taong nagising na parang nakaramdam dito ng pagtunog ng kampanilyang hangin o yung tinatawag nilang wind chimp, yung pampaswerte daw na tinatawag nila sa harap ng pinto. Bumukas ang pinto na yon at yun ay ang pintuan ni Lolo Berning. Sabay wika nito ng pabulong ng hindi kaya bumalik na siya. Sa pagkakasabi ni Lolo Berning ng salita ay bakas sa mukha niya ang pag-aalala na para bang may malaking problemang dumating. Pero pinalipas niya ang gabing yon dahil alam nitong magkikita rin sila ng nilalang na nararamdaman niya. Ngunit lumipas noon ng 3 araw ay wala namang nangyayaring kakaiba pa hanggang sa nako piyesta na naman pala. Buti at naisipan ni Kapitan na ipagdiwang ito. Salita ni Lolo Berning sa mga lalaking nagsasabit noon ng banderitas sa kalsada ng baryo. Lolo Berning, may budget daw galing sa munisipyo eh. Kaya sa araw daw ng dispiras ng kapistahan natin, magkakatay si Kapitan ng 3 inahing baboy, yung malalaki. Tignan mo nga naman, malapit na kasi ang eleksyon. Kaya ganyan, nagpapabango na naman ang mga politiko na yan. Oo nga ho, Tang Berning. Ganun talaga. At least man lang mamamantikaan naman ang uso natin ng taba ng baboy. Ay nako, tama ka dyan iho. Tang Berning, yung apo niyo ho, nandyan ho ba? Ha? Ay nako, Kari, bata pa yung apo ko. Pinapasakalian mo na naman ako eh. Usapan ng mga ito at tumawa lang ang lahat noon dahil masayahing tao naman itong si Lolo Berning. Nang naantala ang kanilang kasiyahan nang dumaan ang isang lalaking matikas, makisig ang lakaran nito. Pero nagtaka naman ang mga nagsasabit ng banderitas sapagkat parang ngayon lang nila nakita ang lalaking yun doon. Pati si Lolo Berning ay napatigil
at napatitig dun sa lalaki. At sa ilang segundo ay nagtama ang kanilang mga mata. Kitang-kita ito ni Lolo Berning. Biglang nag-iba ang kulay ng itim ng mata nung lalaki. Naging kulay abo. Kaya naman sa mga ilang segundo nilang pagtititigan na para bang nangungusap ang kanilang mga mata. Tunog lang naman noon ng lalaki na alam mo yung ngising ng mamaliit. Ganon. Sabay baling nito ng tingin na sa daan. Alam ko. Ikaw pala. Bulong lang ni Lolo Berning nung nakalayo sa harap ng kanyang bakuran yung lalaki na para bang kilala niya ito. At alam niya na ang lalaking iyon ay isang aswang. Hinayaan lamang yun ni Lolo Berning dahil mahirap nga naman ang kumumpronta ng tao at sabihin kung ano siya. Tang, kilala niyo ba yon? Mukhang dayo dito sa baryo yun Tanong ni Gary. Oo, mukha nga. Baka makikifiesta. Sagot lang naman ni Lolo Berning ng maiksi. Sige. Maiwan ko muna kayo dyan mga iho. At may mga dumarating ng pasyente. Sige Tang. Kumusta niyo na lang ako sa apo niyo? Sagot na lang ng mga nagsasabit ng banderitas. At pagpunta naman ni Lolo Berning sa kanyang maliit na kubong pinanggagamutan ay, Lolo Berning, parang awa niyo na ho. Hinang-hina na tong anak ko. Sige. Iyo po mo ang anak mo, Waldo. Tugon naman ni Lolo Berning nang hinawakan pa lang ni Lolo Berning ang bata sa kamay upang pulsuhan. Ilislis mo nga ang damit ng anak mo, Waldo. Sabi nito. Agad naman na ginawa yun ng ama ng bata. Pagkatapos ay, ano ho to? Pagkabigla ng ama. Dahil sa nakita nilang dalawa ni Lolo Berning na may mga latay sa katawan ng bata at nangingitim na ang mga ito. Anak? At nangingitim na ito. Waldo, aswang. Aswang ang may gawa nito sa anak mo. Ano? Aswang? Tugon ni Waldo. Ano ho pong lunas ang pwede nating gawin? Wala muna sa ngayon, Waldo. Ikinalulungkot ko. Pero wag kang mag-alala. Mukhang alam ko na kung sino ang may gawa nito. Ang aswang na manlalatay. Ano ho? Tanong nung ama ng bata. Mga aswang na manlalatay. Sila yung may kakaibang laway na parang lason. Sa tuwing hahaplos o sasagi ito sa balat ng tao, madalas habang natutulog o di kaya naman ay nagbabalat kayo silang mababait. Pagkatapos ay hinahawakan ang kanilang biktima. Pero hindi naman alam ng biktima na may nakapahid ng laway sa kamay nito. At pag nagawa niya yon, mag-iiwan ito ng malalim na latay o pasa na parang hinampas ng mabigat na bagay. Ang mga latay na ito ay hindi karaniwang gumagaling, bagkus ay lumalalim at sumasakit sa paglipas ng araw hanggang sa magdulot na ito ng matinding lagnat at panghihina sa nabiktima. Kaya ang aswang na to ay hindi agad kumikilos para patayin ang kanyang bibiktimahin. Pinapahina muna niya ang katawan at kaluluwa nito. Kaya kapag dumating ang oras na halos wala ng lakas ang tao, tsaka siya darating sa huling gabi upang sipsipin ang huling hininga at dugo ng biktima para hindi halatang aswang ang may gawa nun o ang manlalatay ang may gawa nun. Kasi ay iisipin na lang ng tao na namatay ang kanilang mahal sa buhay dahil sa sakit. Yon ang klase ng aswang na sumagi sa anak mo. Pero sabi nyo, Lolo Berning, alam nyo at kilala nyo kung sino ito. Sabihin nyo sa akin at ako nang papatay. At ako nang papatay sa lalang na yon. Wika agad no ng ama na nagpupuyos no ng galit. Ngunit, Waldo, maghunos dili ka. Mahirap kalaban ang ganong klase ng aswang. May mga alam sila sa lihim na karunungan ng kaliwa. Hindi mo yan basta-basta mapapatay ng kahit anong patalim lang. Pero wag kang mag-alala, Waldo. Dahil pagkatapos ng gamutan ko dito, ay tiyak na magkikita kami ng nilalang na yon. Pangako yan. Pangako naman ni Lolo Berning.
At dumaan nga ang mga oras. Pagkatapos ng gamutan ni Lolo Birning ay nagsara na ito na nag-aapura pa. Hanggang alas 3 lang naman kasi ang gamutan niya. At pagpasok niya sa kanilang bahay ay agad na itong naghanda ng kanyang mga gamit. "Oh, Lolo, aalis ka ba?" tanong noon ni Annabel. Nakararating lang. Annabel. Kumusta sa barangay hall? Ayun, abala ang lahat. Kasi malapit na nga ang kapistahan eh. Oo nga. Nagsabit na sila kanina ng banderitas eh. Dito ka lang sa bahay apo. Ha? Isara mo itong bahay. Huwag kang lalabas pag gabi na. At may aasikasuhin lang ako. Hapon na Lolo eh. Ano pa ba nga sikasuhin nyo? Basta. Huwag nang maraming tanong apo. Matanda na ako. Kaya kaya ko ang sarili ko. Huwag kang magalala, sabi noon ni Lolo Birning. Kasabay ng dala nito ng kanyang mga gamit at pag-aapura nitong lumabas ng bahay. Bago dumilim, isara mo na ang pinto, ha? Oho Lolo. At doon na nga ay umalis si Lolo Birning. Naglakad lang ito hanggang sa inabot ito ng dilim sa daan na malapit lang naman sa kanilang baryo. Pagtawid mo ng malawak na taniman ng nyog ay mararating mo ang isang gubat at doon nagtungo si Lolo Birning na mukhang kabisado naman nito ang mga daraanan sa kung saan siya pupunta. Hanggang sa maya-maya pa ay nakarinig na siya ng mga parang paghampas ng mga patpat. Tumuloy naman siya sa kanyang paglalakad noon hanggang sa nakita niya ang isang lalaking nakatalikod na humahampas ng dulo ng kawayan sa ikatlong baitang ng hagdan ng kanyang bahay. Yung dulo ng kawayan na sinasabi ko ay yung maliit. Bulawit ang tawag sa amin. Pero i-comment nyo na lang mga kabagis kung anong tawag sa inyong lugar. Tuloy ang kwento. Maliwanag naman ang gabi noon dahil sa silaw ng buwan. Kaya lumapit doon si Lolo Birning at sinabing, "Imiro, hindi ka pa rin nagbabago. Sinasabi ko na nga ba't dito ka pa rin mananatili habang ipinapakalat mo ang iyong pagkasalot sa baryo?" Nang humarap naman noon ang lalaki ay yun yung lalaking nakita nila kaninang umaga na dumaan sa mga nagsasabit ng banderitas na ang pangalan pala ay Imiro. Natawag ni Lolo Birning. Tandang Birning. Kumusta ka na? Hindi ko alam na buhay ka pa pala. Akala ko ay nabaliw ka na noon dahil sa nangyari sa anak mo at sa manugang mo. Dahil sa hindi mo ako kinaya. Hindi ba? Hindi sa hindi kita kinaya. Tumakbo ka o nakatakbo ka lang at swinerte ka pa. Kung naabot lang kita noon ay matagal ka na ring linamon ng lupa. Sagot ni Lolo Birning kasabay ng paghugot nito ng kanyang sundang. At talagang walang yaka. Kararating mo pa lang dito sa baryo ay pinatulan mo pati ang bata. Salot ka talaga. Mabigat na mga bigkas ni Lolo Birning ng mga salita na para bang may ipon siyang galit sa lalaking ito. Hindi mo namang kapamilya yon, Birning. Kaya wala ka nang pakialam doon. Manahimik ka na. Dahil ngayong gabi mismo ay ang pagwawakas na ng pagiging salot mo. Sa ngalan ng liwanag ng walang patid, tabuyin ka ng apoy ng kalangitan at ng yabong ng lupa, gabay. Sumiklab noon ang manipis na apoy sa talim ng sundang na hawak ni Lolo Birning, ngunit kulay asul na parang tanda ng hiwaga nito. Ganito pala kalakas ang tangan din niya. Kaya nitong tumawag ng mga gabay na kayang paapuyin ang kanyang sundang. Pero mabilis naman na sumugod si Imiro at sa unang hampas ng dulo ng kawayan,
isang latay agad ang lumitaw sa braso ni Lolo Birning. Kumirot na parang sinunog mula sa loob ito, pero hindi naman siya umatras si Lolo Birning. Bagkus ay kumilos na parang isang mabangis na babailan sa digmaan ito, dahil bago pa makaalis si Emiro sa atake nito ay Sugat din ang pisngi noon, dahil sa pag-ilag niya, muntik na siya sa umaapoy na sundang. Kung hindi lang siya nakalayo ng konti, ay napugutan na sana siya ni Lolo Birning. Ah! Sigaw pa noon ni Emiro sa pagdistansya niya kay Lolo Birning. Tunog ng boses ni Emiro habang hawak nito ang kanyang pisngi, na parabang sobrang parusa ang natanggap niya dahil lang sa sugat sa kanyang muka. Magbabayad ka! Magbabayad ka, tanda! Wika noon. At biglang umatake ulit ito, pero hindi umalis noon si Lolo Birning sa kinatatayuan niya, at nang marating niyang muli si Emiro, sugat sa katawan ulit noon. Atras ni Emiro, pero agad naman yun na bumalik para sa paghampas ng kawayan niya. Ngunit kada lapit noon ni Emiro ay tinatapatan naman siya ng suyod na hiwa sa tagiliran nito. Habang patuloy na bumibigkas ng mga pabulong na dasal si Lolo Birning. Ngunit nung nagtagal, sa tuwing tatamaan niya ang manlalatay, napansin niyang unti-unting humihilom ang sugat nito, kaya't sa halip na direktang umatake, biglang sumalida si Lolo Birning sa gilid nito, kasabay ng unday ng sundang ng pasaksak sa katawan ng manlalatay. Bumaon iyon sa tagiliran ng aswang, ngunit nakaatras ito, kaya mababaw lang ang tama nito. Dahil sa tuloy na pag-atras ng manlalatay, sabay nag-usal ito ng mga kataga, at bigla na lamang siyang naglaho sa karimlan ng dilim na parang kinain ng itim na usok. At narinig na lang ni Lolo Birning ang boses na kesa iniisip mong hanapin ako, Birning, ba't di mo isipin yung apo mo? Sa tingin mo ba, sino ang hinahampas ko kanina sa hagdan bago ka dumating? Ano? Sa huling salita ng boses ni Emiro ay galit na galit si Lolo Birning, kaya ang ginawa nun ni Lolo Birning ay bumalik siya sa kanilang bahay nang nag-aapura dahil sa nalaman nito. Annabel! Wika niya habang nag-aalalang pabalik sa kanila. 10 oras na ng gabi noon nung nakarating si Lolo Birning sa kanilang tahanan. Annabel! Annabel! Katok na tawag nito nang bumukas naman ang pinto. Lolo? Kayo na ba yan? Sabi ni Annabel sa nanghihina nitong boses. At biglang nawalan na lang ito ng malay. Muntik na yung bumagsak sa sahig. Buti na lang at nasa lupa siya ni Lolo Birning sa balikat nito. Annabel! Salita ni Lolo Birning na mangilid-ngilid na ang luha sa pagkakasapo niya sa kanyang apo. Agad niya yung ipinahiga sa papag na may sapin na banig, dahil mukhang nawalan yun ng malay sa panghihina. Hindi na noon natulog si Lolo Birning dahil sa pagbabantay nito sa kanyang apo. Habang tinititigan pa niya ang mga latay sa katawan ng kanyang apo, ay nanlulumo siya noon na parabang may naaalala siyang nangyari noon, hanggang sa nakaidlip na ito sa pagbabantay sa kanyang apo. Lolo? Apo! Gising ka na pala. Biglang sigla ng pagkagising ni Lolo Birning nang makita niyang mukhang okay pa naman ang kanyang apo. Anong pakiramdam mo? Gutom ka na ba? Magluluto ako ng lugaw. Hindi naman, hulo. Ayoko munang kumain. Wala akong gana. Tapos ang sakit-sakit ng katawan ko. Lo, sabihin niyo po, ano po bang nangyayari sa akin, Lolo? Napatiimbagang naman si Lolo Birning sa pagtatanong ng kanyang apo. Iha, apo, kahapon di ba
nanggaling ka sa barangay hall? May nakausap ka ba o nakasalamuhang ibang tao na hindi mo kilala bukod sa mga kakilala mo ng taga dito? Hindi naman nakasagot agad si Annabel na para bang nag-iisip ito ng mga ilang segundo. Oo, yung lalaki na parang baguhan lang dito sa baryo. Email lang pakilala niya sa akin. Nakipagkamay pa nga siya sa akin, Lo. Malapit dun sa barangay hall. Kailan nangyari yon? Di ba maaga rin ho akong umalis, Lo? Umaga rin nangyari yun. Ganun ba? Napaisip na lang si Lolo Berning noon sa nalaman niya, dahil ibig sabihin nung mga oras na napadaan si Emiro papalabas ng baryo ay maaaring nagkita na nga sila ng apo niya. Salot talaga ang lalaki na yon. Kung alam ko lang ay nung dumaan pa lamang sana siya ay pinatay ko na siya. Bigkas noon ni Lolo Berning. Lo, ano pong ibig niyong sabihin? Apo, ang karamdaman na nasa sayo ngayon ay gawa ng isang aswang na tinatawag nilang manlalatay. Ano ho? Oo, apo. Tama ka sa narinig mo. At panahon na rin siguro para malaman mo ang lahat. Dahil hindi ko pa nasabi ang lahat ng bagay sa'yo. Ang tungkol sa pagkamatay ng iyong mga magulang. Makinig ka, apo. Ang manlalatay na aswang na may gawa nito sa'yo ay ang siya ring may gawa sa mga magulang mo noon na siyang sanhi ng kanilang pagkamatay. Ano? Lolo? Ibig sabihin, baka mamamatay din ako? Napatahimik ng saglit si Lolo Berning sa tanong ni Annabel dahil parang mas lalong bumigat ang dibdib nito sa narinig niya. Hanggang sa... Hindi ko hahayaang mangyari yon, apo. Isinusumpa ko, mamamatay ang aswang na yon sa uling gabi ng pagdating niya dito. Salita niya na parang alam na ni Lolo Berning ang mga susunod na mangyayari at tuloy pa niya ng kanyang pagpapaliwanag sa apo. Alam mo, Iha, mabait at responsable ang iyong ama at ang iyong inalaman ay sobrang napakaalaga sa iyo nung bata ka pa. Pero minsan ay sadyang napakasakit magbiro ng tadhana dahil kadalasan kung sino pa yung mababait na tao ay siyang inaabuso ng iba. Yung manlalatay na aswang na sinasabi ko ay nakilala lamang ng iyong ina sa kapistahan din ng baryo noon. Pero ang lalaking yon ay nagkagusto sa iyong ina at ang pangalan nito ay Emiro. Yon ang aswang na manlalatay na dumayo noon. Ngunit syempre, kahit may gusto sa kanya ang lalaking yon, ay hindi yon pinatulan ng iyong ina. Kahit sa itsura nitong ipinapakita na makisig na lalaki sa kanyang pandilinlang, ay hindi niya kinayang linlangin o bihagin ang iyong ina. Dahil isang tapat at mabuting babae ito sa kanyang asawa. Kaya't sa galit naman noon ni Emiro sa iyong ina, pati na rin sa iyong ama, ay ginamit nito ang paraan ng kanyang pagiging aswang. Linatayan niya ang iyong ina at ama. Sa sobrang galit ko naman noon, ay hinanap ko ang lalaking yon para patayin. Dahil yun lang ang paraan para mabasag ang parusang ginagawa ng manlalatay. Hanggang sa nakita ko siya noon sa tawid ng malawak na taniman ng nyog. At dun ko siya tinangkang patayin, pero madulas at magaling itong magtago. Hanggang sa wala rin akong nagawa kundi hintayin ito na dumating sa bahay ninyo, yung aswang na yon. At nung gabing yon ay itinago kita dito sa bahay ko. Hanggang sa dumating nga ang oras ay naglabang kami sa bakuran mismo. Ngunit mukhang nanghina ako noon dahil sa mga karunungang taglay din ng aswang. At nagawa niyang kunin ang buhay ng iyong ina at ama. Ngunit hinabol ko pa rin siya para patayin. Ngunit sa kasamaang palad ay nakatakas pa rin ito. At ngayon na parang naulit na naman ang nangyari, ay hindi ko napapayagan na po
na mamamatay ka kagaya ng iyong mga magulang sa harapan ko. Ikaw na lang. Ikaw na lang ang meron sa aking buhay, Annabel. At hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko pag nawala ka pa, Apo. Kaya huwag kang mag-alala, Apo. Hindi ako papayag na kukunin ng aswang na yon ang buhay mo. Kwento at paliwanag ni Lolo Berning sa apo nito na nung huli ay hindi niya na rin napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Napaluha na lang naman noon si Annabel sa mga sinabi ng kanyang lolo. Hanggang sa umagang-umaga na yon ay, Lolo Berning! Lolo Berning! Tulungan niyo ang anak ko! Boses naman ni Waldo. At nang binuksan naman yun ni Lolo Berning, buhat ni Waldo ang anak nito na pahina na rin ng pahina. Pinatuloy ni Lolo Berning ang mag-ama at ang ginawa nila ay pinagtabi na lang nila ang bata at ang apo nito para magkasabay na lang nila itong alagaan hanggang sa pagbabalik ni Emiro. Yun kung mamamatay na nga sila sa gabing iyon. Dahil ipinaliwanag ni Lolo Berning ang mangyayari, ang tunay din na kahinaan ng manlalatay sa paraan nito ng pagpatay. Na ganito pala, ang panlalatay ng manlalatay ay hindi basta pisikal na sugat lamang. Isa itong pagmamarka ng kaluluwa. Sa oras na matamaan ng latay ang biktima, nagsisimula na ang unti-unting panghihina ng katawan at espiritu nito para maging handa sa paghahakot ng aswang o nung manlalatay. Ngunit may mabigat na kapalit para kay Emiro o sino mang manlalatay na aswang. Ang gawaing ito ay obligado nitong patayin o sipsipin ang dugo ng biktima bago sumapit ang takdang gabi mula nung unang malatayan ito. Dahil kung hindi, babalik sa kanya ang sumpa ng sarili niyang latay. Kapag lumampas ang takdang oras at hindi niya nakuha ang biktima, magsisimulang lumitaw sa katawan ng manlalatay ang mismong mga latay na inilagay niya sa ibang mga tao o sa biktima. Mabilis itong kakalat at magdudulot ng matinding panghihina sa katawan niya, at sa loob lamang ng isang araw ay tutuyo ang kanyang laman at mabubulok ang katawan habang gising pa siya. Kaya't ang isa pang paraan para matalo ang manlalatay ay panatilihing buhay ang biktima, kasi hindi mo rin ito maitatago mula sa manlalatay. So ibig sabihin nun, kailangan mong bantayan ang biktima. At pag dumating ang manlalatay, ay kailangan mo ring ipagtanggol na hindi makuha ng manlalatay ang buhay ng biktima nito. In short ay kakalabanin mo rin siya. At mas maganda nga pag mapatay mo na siya, dahil yon ang unang lunas para sa biktima. At kung hindi mo man siya natalo sa laban, hanggat buhay at hindi niya nagagalaw ang kanyang biktima sa takdang oras, pag sumapit na ang umaga, ay ang mismong sarili niyang kapangyarihan ang papatay na sa kanya. Kaya't siguradong sigurado si Lolo Berning na babalik si Emiro. Ganun ho ba, Lolo Berning? Sige, hindi na natin kailangang hintayin pang pagsikat ng araw. Tutulungan ko kayong patayin siya. Tugon ni Mang Waldo sa mga sinabi ni Lolo Berning. Ibig lang sabihin nito na isang sugal ng buhay ang gagawin nila. Buhay ng anak at apo kontra sa buhay ng aswang na manlalatay. Nang 3 araw pa noon ang lumipas at mahigpit na binabantayan ni Lolo Berning at Waldo ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero kapistahan na nung araw na yon at may kaunting parada pa na naganap sa baryo. Nang tumanaw naman sa bintana si Lolo Berning, ay biglang napalabas ito ng bakuran nung napansin niyang nasa mga nagpaparadang tao si Emiro. Nakangisi iyon na nakatingin sa kanilang bahay, kaya agad na lumabas noon ng bahay si Lolo Berning, dala ang sundang nito. Ngunit nang makalabas na siya sa kanyang bakuran, ay wala. Hindi na niya makita ito sa kumpulan ng mga tao. Lumabas din naman noon si Mang Waldo
at sinabing, bakit Lolo Berning? Anong nangyari? Maganda ka, Waldo. Mukhang nandito na siya. Mamayang gabi ay darating na ang inaabangan natin. Salita ni Lolo Berning. Napaseryoso lang naman noon si Mang Waldo, sabay lingon-lingon din niya sa paligid. Sige, Lolo Berning. Sagot na lang niya ng maikse. At mula nga sa mga oras na yon ay inayos na nila Lolo Berning at Mang Waldo ang kanilang mga balak gawin kung sakaling dumating na nga yung manlalatay na si Imiro mamayang gabi. At sa mga oras nga din na lumipas ay habang binabantayan pa rin nila ang kanilang mga mahal sa buhay ay hinintay nila ang pagsapit ng gabi. Pero nung dapit hapon na, lumabas naman na si Mang Waldo sa bakuran ni Lolo Berning. Nang sumapit na nga ang gabi, tahimik ang paligid. Ang buwan ay kalahati lang ang muka. Bahagyang natatakpan ito ng ulap. At sa dulo ng palayan, kung saan ay ang likod nila Lolo Berning, ay umaalimpuyo ang malamig na hangin. Hanggang sa mga ilang sandali, nang may naramdaman na si Lolo Berning na paparating. Dali-dali itong lumabas sa likod ng kanilang bahay at sa di kalayuan ay nakita niya ang naglalakad na tao sa gitna ng palayan papalapit sa bahay nito. Gaya nga ng inaasahan ko. Nandito ka na, Imiro. Wika niya sabay ng mahigpit na pagkakahawak nito ng puluhan ng kanyang sundang. Sabay bunot na nito at laid nito sa lupa. Matapos nito ay nag-abang lang siya. Pero sa mga ilang saglit ay biglang nalapit naman na si Imiro. Ngumisi si Imiro sa naglalaway nitong bibig na nooy nakausli na ng papaharap ang mga pangil nito at wala itong pang itaas na damit. At mapapansin mong parang balot ng langis ang buo nitong katawan. Tanda, umalis ka na lang sa daraanan ko. Dahil hindi naman ako magtatagal dito. Subukan mo, tugon naman ni Lolo Berning. At biglang atake ni Imiro sa kanya gamit ang parang may birtud na patpat na kawayan niya ay nailagan niyo ni Lolo Berning kasabay ng pagliyab naman ng kanyang sundang ng kulay asul na apoy ay unday nito ng pagsaksak sa manlalatay na aswang. Nakailag pa naman noon si Imiro, ngunit agad na umusal si Lolo Berning ng mga buhay na salita. Puh! Ihip niya noon kay Imiro. Biglang bumagal sa pagkilos noon si Imiro. Kaya naman taga ni Lolo Berning ng sundang. Pero nakaiwas pa noon si Imiro at malaking sugat lang ang natamo nito. Pero hindi siya napuruhan ni Lolo Berning. Ngunit parang walang pakialam noon si Imiro at sumugod itong muli kay Lolo Berning. Sabay hampas ng may sumpang patpat na kawayan nito. Ngunit nailagan agad yon ni Lolo Berning at ano? Wika pa niya sa pagtatakang naiilagan na ng madali ni Lolo Berning ang mga atake nito. Kasabay ng pagwasiwas naman ni Lolo Berning ng sundang. Nakailag ulit si Imiro, ngunit nahawi siya ulit ng taga. Sugat na ang katawan nun ni Imiro. At napansin pa nito ang hindi paghilom na ng kanyang mga sugat. Kaya dito ay natigilan siya at napalayo kay Lolo Berning. Anong problema, Imiro? Humihina ka na ata. Ramdam mo ba? Salita ni Lolo Berning. Kaya naman napatingin sa lupa noon si Imiro dahil nga parang nanlalambot na ang tuhod nito sa pagkilos. Ano? Asin? Asin at uling? Uwi ka niya. At nung ikinalat niya ang kanyang paningin sa buong kalupaan ng bakuran ni Lolo Berning, ay nakakalat pala doon ang dinikdik na uling at asin na siya namang pangunahing kahinaan nito. Anong problema, Imiro? Bakit hindi mo gamitin ang paraan mo ng pagkawala sa dilim? Ngayon ay hindi ka na makakatakbo. At kung makakatakbo ka man, ay hindi mo rin iyon gagawin. Dahil eto na ang huling gabi mo para makuha ang apo ko at ang bata. Hindi ba?
Sa tingin mo ba, Emiro, sa tagal ng panahon ay hindi pa kita napag-aralan mula nung gabing tumakas ka sa akin? Hingal noon ni Emiro ng desperado. Kasabay ng pagtakbo nito papasok sana sa bahay nila Lolo Birning, ngunit hinang-hina na ito at napakabagal na nitong kumilos. Kasabay ng, "Waldo! Ngayon na!" Sigaw noon ni Emiro nang mula sa tuktok ng bubungan ay inihagis ni Mang Waldo ang isang lambat, at sa sobrang panghihina noon ni Emiro ay nipunitin man lang ang lambat o kung mawala man lang dito ay hindi na nito magawa. Kahit anong gawin niyang pagkilos, papahina na ito ng papahina dahil sa naapakan at naipahid na rin sa kamay at katawan nito ang kombinasyon ng uling at asina mula sa lupa. At nung nakababa na si Mang Waldo, sipa pa nito sa wala ng laban na si Emiro. Tarantado! Tarantado! Pati yung anak kong walang malay ay biniktima mo! Parang awan nyo na! Parang awan nyo na! Birning! Huwag nyo akong papatayin! Salot ka talaga. Kahit sa mga huling sandali ay nagkukunwari ka pa rin nagmamakaawa. Pero alam kong hindi yan totoo, sapagkat kahit hindi ka namin patayin ay alam mong mamamatay ka na rin pag di mo nasipsip ang dugo ng dalawa. Kaya nagpapanggap ka lang upang makakuha ka pa ng pagkakataon. Pero baon ni Lolo Birning ng sundang na may silab sa mismong leeg ni Emiro. At bigla nang binalot na rin ng asul na apoy ang katawan ni Emiro. At tuluyan ng linusaw no ng katawan niya sa pagiging abo. Lumipas ang gabing yun na nagtagumpay nga sina Lolo Birning sa kanilang plano. At lumipas din lang ang 2 araw ay halos nakabawi na ang katawan ni Annabel at nung bata. Nawala ang mga latay nila sa katawan mula nung nawala din si Emiro. At sa uli, Lolo Birning! Lolo Birning! Oh! Ano ba atin? Magandang gabi po! Bakit, Gary? Aakyat po sana ako ng ligaw sa apo nyo. Ano? Ang kulit mo talaga, Gary. Sige na nga. Tugon ni Lolo Birning. Sa uli, sabi ni Annabel na nakapag-asawa pa siya at yun nga ay si Gary. At mantakin nyo, nakita pa nga ni Lolo Birning ang apo nito kay Annabel. Ang apo niya sa tuhod, pero kagaya nga ng normal din lang na tao ay nauupod o binabawi ng Diyos ang hiram na buhay. Kaya naman, namatay din si Lolo Birning paglipas ng 10 taon matapos nitong kalabanin ang bumalik na aswang.